posible pala na maging candidate itong si Senator Amy Marcos sa pagka-Senate President. Ito yung sinabi niya, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw mismo. Alright, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mayroon po tayong dalawang topic for tonight. Ang una po ay si Senator Amy Marcos. Posible pala na maging candidate itong si Senator Amy Marcos sa pagka-Senate President. Alam nyo, hindi sumagi po sa isip ko ito. Si Senator Amy Marcos, ang nasa isip lang natin, Tito Soto, andyan si Mig Zubiri, si Alan Peter Cayetano, at nandyan siyempre si Chis Escudero. So yun lang yung medyo umiingay. Hindi ko naisip na si Senator Amy, she is capable to be a Senate President. At napakaganda nito dahil si Senator Amy ay nasa Duterte block na. Ito po yung kailangan natin, dahil President, ang sumunod Vice President Duterte. Ang susunod dyan, Senate President. And then, Speaker of the House. So, kung si Martin Romualdez, hawak pa rin niya ang Congress, ang House of Representatives, at yung Senate President, mapupunta ulit kay Chis Escudero, hawak pa rin ng Malacanang. Talagang nag-iisa si Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? So, kung magiging Senate President si Amy Marcos, ang ganda ng laban. Maganda. Meron po tayo sa executive. Andyan si President, Vice President, Sara Duterte. Sa legislature, meron tayong Duterte block. Kaalyado ng Duterte, andyan si Amy Marcos. And then, ang pinaka-kontrabida sa mga Duterte, Tambalos-los, Martin Romualdez. So magiging patas ang magiging equal, although lamang pa rin sila kasi ang presidente si Bongbong Marcos Pero malaking bagay po kung si Senator Amy Marcos ay magiging Senate President. Ngayon ko lang po ito naisip, at ang isa pang pag-uusapan natin ay itong si E.S. Bersamin. Sumagot po si E.S. Bersamin dito po kay Vic Rodriguez doon sa Real Talk ni Vic Rodriguez kay President Bongbong Marcos tungkol po sa reconciliation. So yan po ang ating pag-uusapan. Paki-like po muna ang video ito. Anyway, ito po yung ewan ko kung ipinost ito ni Senator Amy Marcos. Ang alam ko nasa Facebook niya to. Ito po, babasahin ko muna. And then mag-comment po kayo kung approve sa inyo, payag kayo na maging Senate President si Amy Marcos. Doon naman po sa medyo anong tawag nito? Nag-aalinlangan pa kay Senator Amy na nako, Marcos yan. Talagang hindi na magbabago yan. Marcos yan Ganyan yung sinasabi ng iba, maaring lokohin lang yan si BP Sara o kaya budulin lang yan. Kumbaga ako, naibigay ko na yung tiwala kay Senator Amy. So, bahala na siya. Kung lokohin niya si BP Sara, lokohin niya yung mga bumoto sa kanya, mga DDS Duterte supporter, nasa kanya na yun. Pero hanggat wala tayong nakikita na ginawa ni Senator Amy sa mga Duterte o gumawa siya ng masama sa mga Duterte, nasa kanya pa rin yung tiwala ko. Si Amy, nakita ko yung pagtanaw na utang na loob niya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Doon na lang po sa pagpapalibing ni Digong sa kanyang tatay. Tinatanawan po ng utang na loob ni Amy Marcos yan At talagang wala akong nakitang masama o pag-atake ni Senator Amy sa mga Duterte. So,
bahala na siya kung lokohin niya tayo. Pero sa ngayon, kailangan po natin ng kakampi. Kailangan natin ng numero. Alright? At si Senator Amy sumanib na sa Duterte Block. Kailangan natin ng isang matikas, no? Na isang meron tayong kaalyado na nakapwesto. Ito na yun, Senate President. Hindi na tayo makaporma sa sa Congress Hawak na nila yan Etong Senado, hindi pa nila hawak. So, mas maganda, Duterte na ang humawak. Hindi po ba? So, ito po yung statement ni Senator Amy. Senator Amy R. Marcos statement on the Senate presidency. Ayan, may petsa, May 23. So, bagong-bago. Some senators have approached me. No? May mga senador daw. Some senators. May mga senador na kumausap na kay Amy Marcos with the proposal to be their candidate for Senate President. Naglatag sila ng proposal na gusto nila na si Amy ay maging Senate maging candidate for Senate President. Whoever will be elected be our peers, wherever it is me. So meron siyang pahayag, hindi siya tumatanggi dito sa kumbaga yung mga senador na lumapit sa kanya, hindi niya tinanggihan, whoever will be elected by our peers, whether it is me or not, there are certain congressional reforms that need to be undertaken. Alright. The most important is reform in the budget process. So talagang magkakaroon tayo ng mata rito at magkakaroon tayo ng kumbaga haharang sa mga magwawalang hiya na naman ng budget natin. Tigilan na ang mahiwagang BICAM. So talagang siya, against siya dito sa ginagawa nila sa BICAM. The right priorities in spending, considering our recurring fiscal deficit and huge indebtedness, must be legislated. Food security and support to our farmers and fishermen, education, health, and truly necessary social service. Ito pong mga ito na binanggit niya, food, farmers, fishermen, education, health. Yan po, nitong 2025 budget, tinapyasan po lahat yan. At saan nilagay? Siyempre sa mga sa mga gagamitin nilang ayuda pang-election. Kaya winalangya po yung budget natin parenthetically, once the OP, yung OP po ay Office of the President, has submitted the NEP to Congress, the power of the purse must be respected. The DBM statement that the President will involve himself in the budgetary process after the NEP is submittedly is infirm and unconstitutional. Napabalita po nakaraan na gusto ni Bongbong na sumama siya sa BICAM. Yung magmo-monitor lang, ang tawag doon, mag-o-observe lang. Hindi po siya po pwede ron. Executive siya Trabaho po ito ng legislative. So, kahit sabihin nating observer lang, yung doon lang, nagmo-monitor lang siya, nakatahimik lang siya, bawal pa rin po. Para lang po ito sa mga legislature. Alright? We should also start electoral reforms, including political party reforms, which have become mere tools for personal ambition rather than the public interest. Alright. Ang tinatalakay niya itong electoral reforms, including political party reforms. So, pwedeng maging pwedeng maging dalawahan na lang ang maging political party. Ewan ko. So, magkakaroon ng reforms tungkol po sa election. Kung siya ang magiging Senate President, yan yung mga isusulong niya, Above all, the Senate, as the guardian of national interest, must always be upheld.
Upheld po, ibig sabihin manindigan, panindigan, no? So ulitin natin, above all, the Senate as the guardian of national interest must always be upheld. It's independent, non-negotiable. Alright, kailangan manindigan itong mga senador na ang Senado ay independent. Hindi po dapat ang tawag nito, hindi dapat pinakikialaman lalo na ng presidente at ng Speaker of the House. So dapat independent yan, at ito daw ay non-negotiable. Yan po ang galing kay Senator Amy. So nung nabasa ko to, oo nga hindi ko siya naisip. Ang iniisip ko, kailangan magkaroon ng Senate President taga Duterte. Kumbaga, iniisip ko si Bato, si Bongo, parang hindi pa pwede. Kasi karamihan sa mga nagiging Senate President ay mga dati ng senador. Kumbaga yung, ano bang matatawag dito? Mga batikan ng senador. Yun yung kadalasan nagiging Senate President. Si Bongo, si Bato, parang bago pa talaga. Si Senator Amy, ganun din naman. Pero, nung nakikita naman natin, napapanood natin si Senator Amy sa mga hearing, no? At nagkakandak siya ng kanyang chairmanship. Maayos siyang humawak ng kanyang pagiging chairman doon sa committee. At pag nagsalita siya, dire-diretso, may laman yung utak. So, alam niya yung mga procedure. So kaya niyang i-deliver kapag siya ay Senate President na. At number 1 nga dito, siya ay aliado ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga nung tinignan ko, President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte. Kung ang magiging Senate President kaalyado ni Bongbong, although magkapatid sila ni Amy Marcos, alam naman natin na umalis nga siya sa alyansa tinakwil na nga yata siya bilang kapatid Imbis na magpa-endorso siya sa kapatid niyang presidente, kay BP Sara siya nagpa-endorse At kung hindi siya nagpa-endorse kay BP Sara, malamang sa malamang natalo siya. Totoo po yan. So, President Bongbong Marcos, Vice President BP Sara, kung ang Senate President, kaalyado pa rin ni Bongbong Marcos, ang House Speaker, si Tamba, talagang lugi si Sara. Wala siyang kakamping mataas na opisyal. Kung magiging Senate President si Amy Marcos, meron na siyang kakampi. Hindi po ba? So, ano sa tingin nyo? Kayo po ba ay approve? Or mag-iisip pa kayo? Anyway, maano po ito? Matagal-tagal pa. Sa July pa. Ang SONA yata, hindi ko alam kung kailan ng SONA. Basta alam ko parang July ang SONA. At July pa rin sila uupo. Yung mga bagong nanalong senador. Sa July pa rin. Kahit naman siguro sa mga mayor, governor, sa July pa rin yata sila uupo. So, medyo mahaba-haba pa. Marami pang mga gagapang yan or manliligaw sa iba't ibang senador kung sino ang magiging Senate President. Kailangan lang, madalas kasi dalawa lang ang naglalaban dyan. Madalas nga, wala nang lumalaban. No? Kung dalawa ang maglalaban, kailangan maka 13 na boto si Senator Amy Marcos. At alam ko, no? Alam ko lahat ng Duterte block sang-ayon na diyan kay Senator Amy. Mahirap na kasi, mahirap magtiwala talaga. Kahit nga kay Senator Amy, kumbaga hindi tayo 100% nagtitiwala. Kung hindi galing sa Duterte block, no, sa iba, parang ano pa rin parang diskumpiyado pa rin tayo, alam nyo yon. Kaya mas maganda galing na sa Duterte block.
ang magiging Senate President. At alam natin na kaibigan talaga ni VP Sara. Talagang magkakaroon ng ng power, ng balance power. Magkakaroon po. So yan po sana ang maging Senate President, si Senator Amy Marcos. At sa mga susunod na araw siguro mag-update na lang tayo dito, no. So pag-usapan na po natin itong si E.S. Bersamin. Kanina po ay press con. Nagkaroon siya ng press briefing diyan sa Malacanang. At itinanong nga ito ng media kasi kahapon yata nagpahayag si dating E.S. Vic Rodriguez ng kanyang real talk kay Bongbong Marcos. Ito po kasi yung sinabi ni Vic Rodriguez tungkol po sa courtesy resignation ng lahat ng cabinet member. Ito yung sinabi niya, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw mismo. Siya mismo. Yan po ang problema. Teka lang wala na. Yan po ang problema. Yan yung sinabi ni Vic Rodriguez. Ngayon, naitanong naman to kanina kay E.S. Bersamin sa kanilang press briefing. Ang sabi naman ni E.S. Bersamin, alam nyo kung ano sinabi? Si Vic Rodriguez daw ay puro lang daldal. Puro lang daldal. In short, hindi niya sinagot yung dinaldal ni Vic Rodriguez. Sa isip ko, no? Ikaw dati kang Chief Justice ng Supreme Court. The highest court of the land. Chief Justice pa naman. No? Pero hindi siya nakasagot doon sa real talk ni Vic Rodriguez. Ano yan? Wala ka lang maisagot? Ito simple lang yung sinabi, oh. Kahit magpapalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim, departamento, ang problema, ikaw mismo, Bongbong Marcos. Yun yung issue, no? Dapat, within the issue, sumagot ka. Kaya lang ang sagot niya lang, puro lang daldal yan Kaya nga nilagay yan sa Constitution, yung freedom of speech, dahil mahalaga yan. Kung hindi yan mahalaga, hindi dapat yan na isulat sa ating Constitution. Ito lang talaga yung nagagawa natin na mga pangkaraniwang mamamayan. Si Vic Rodriguez, isa pong pangkaraniwang mamamayan. Wala po siyang pwesto sa gobyerno no? So, tayong kumbaga hindi nakapwesto sa gobyerno. Tinuturing natin na isa tayong pangkaraniwang Pilipino. At bilang Pilipino, meron po tayong karapatan sa freedom of speech. Kaya ang gagawin namin, E.S. Bersamin, ay magdadaldal. No? Magdadaldal. Ang sasagutin mo, hindi yung tao, si Vic Rodriguez. Ang dapat sagutin mo, yung dinaldal, yung sinabi ni Vic Rodriguez at yung sinasabi ng taong bayan. At ngayon nagdadrama-drama si Bongbong Marcos. Dapat daw talagang asikasuhin muna ang bansa, asikasuhin natin yung mamamayan. Ang tagal na naming sinasabi yan. Ang tagal na namin binablog yan. Ito na yung bilang ng na naghihirap, bilang ng nagugutom. Nasa survey ngayon nyo lang na-realize na kailangan nyo nang magtrabaho. Ibig sabihin, wala talaga. Wala sa priority mo, Bongbong Marcos, ang ating bansa. Wala sa priority mo ang taong bayan. Ang priority nyo lang yung personal interest nyo. O diba? Yung mga political interest nyo. Yan yung priority nyo. Kaya E.S. Bersamin, ikaw pa naman ay dating Chief Justice. Pero hindi ka makasagot sa isang Vic Rodriguez. Hindi ka makasagot doon within the issue, no? Dapat sinagot mo yan within the issue. Ang sabi ni Vic Rodriguez, ikaw, Bongbong Marcos, ikaw yung problema. Hindi mo kayang sagutin yan.
Sa bagay, kailangan nilang protektahan at ipagtanggol yung kanilang boss, si President Bongbong Marcos, dahil nakikinabang sila dyan eh. Ha? Nandyan sila nakapwesto dahil kay Bongbong Marcos, kaya kailangan nilang ipagtanggol. Pero anong klaseng pagtatanggol yan? Wag mong pansinin si Vic Rodriguez, puro daldal lang yan. Yan na lang talaga yung gagawin namin eh. Dumaldal eh. Si Vic Rodriguez magpahayag ng pagpuna, pagkontra. Yan na lang po. Kaya nga ano yan eh, sagrado yan sa ating constitution. Yan yung talagang binigay ng nakarapatan para sa ating mga ordinaryong mamamayan. Nakakadismaya. Dismayado ako dito sa dati pa namang Chief Justice na ngayon ay Executive Secretary, na hindi ko alam kung ano na-accomplish niya. Ano na kaya na-accomplish niya? Meron kaya? Parang wala. Parang wala. Meron siyang power dyan sa mga ano eh. Dyan sa Malacanang. May power siya sa mga members of cabinet, mga secretary. May power siya dyan. Kaya nga siya Executive Secretary ang tawag dyan eh. May power siya dyan. Isa rin siya sa pwedeng mag-monitor sa mga inappoint ni Bongbong Marcos na mga secretary. Isa siya sa pwedeng mag-monitor, tumingin. Kaya lang, ang isang kapalpakan ng isang secretary, sabi nga nila, ay itong magre-reflect sa presidente. Magre-reflect din sa'yo, E.S. Bersamin. So, kung karamihan sa mga cabinet member ay palpak, yung bang hindi nakapag-perform, underperformance, tama ba yon yung English ko? Hindi masyado nakapag-perform, or yung iba failed. Kapag ang secretary failed, ibig sabihin ang presidente failed din. Failed. Yan ang pag-amin. Pag-amin na po ito eh. Dito po sa mass resignation or courtesy resignation, pag-amin na po yan na failure ang pamumuno ni Bongbong Marcos. So, ayan lang po ang sa akin. Nakakadismaya lang dito sa dati pang panaman na Chief Justice. Parang walang utak na Chief Justice. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.